Bago pa lumabas yung pitik, ang tawag talaga nila is maniniyot. Total, mahilig ka naman manilip. Sabi niya, gawin na lang kaya nating pasilip photography. Yung pamimitik is passion lang talaga din namin dati nung araw. And then meron ding ibang rider din daw na pag hindi napitikan, nagagalit. Kung wala ka doon, sorry, next time ulit. Ganon. Ang purpose lang naman natin doon sa pamimitik is makapagpasaya tayo ng mga kapwa nating rider na umaakit sa Marilaki. Kung halimbawa meron kayong angkas na ayaw nyo makita, pwede nyo namang i-PM din sa'yo. Kaya kailangan pagka meron kayong mga illegal na backride, huwag yung iaakit ng Marilaki kasi napakaraming maniniyot yan. Pag uwi sa bahay, hiwalay-hiwalay yung puti at saka di kolor. Kumikita ba kayo sa pagpipitik nyo? Sa totoo lang, sir, Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat, lalo na sa mga nanonood natin ngayon sa pangalawang podcast natin na pamagatan na Pitik. Okay, guys, before i-start natin yung second episode natin, bago ko i-start, pasalamatan ko muna yung mga viewers natin nung first episode natin at saka yung mga subscriber natin sa YouTube channel ko at saka sa Spotify. Meron na tayong Spotify. And guys, sa mga lahat na mag-subscribe and nagla-like, entitled po kayo na magkaroon ng isang raffle. So magpa-raffle po ako ng jacket for the last episode at saka ngayon, sino yung mag-subscribe, sa lahat na nandun, isama natin sa raffle. And magbigay ako ng 10 jacket for the 10 episodes. Okay, so guys, bago natin umpisahan, ipakilala muna natin yung guest natin ngayon. Isa sa mga OGs, isa sa mga naunang mga pitik sa Marilaki. Kung walang iba, si Joel Lucas Pasilip Photography. Bro, magandang araw sa'yo. hello, good afternoon to everyone. Ako nga pala si Joel Lucas, aka Pasilip Photography. So, magandang hapon. So, usap tayo. Okay, bro. Parang, I think this is the first time na merong parang podcast or interview about the pitik. Kasi mostly sa mga pitik kasi, hindi natin makikita sila eh. Kasi ang always natin makikita, yung mga riders na napitikan. And this is the time na siguro na ilabas din nila yung yung mga kwento behind the scene for that. Okay, bro. So, paano nag-start, bro, yung pitik sa Marilaki? Nag-start, nung una kong akat yan, sir, mga 2018, 19, ganyan. So, nag-ride kami ng mga kaibigan, ng mga tropa sa Sierra. So, may napansin kami mga kumukuha ng mga pictures dyan. So, rides. Mamaya-maya, pagdating mo sa bahay ng hapon, makikita mo, maghanap ka sa page, kung anong nila, may makikita kang mga pitik. So, sabi ko, okay yun maganda, may pictures sabi ko. So, every Sunday, nag-ride kami ng mga kaibigan ko dyan. So, nakilala ko yung mga pagka nakita namin yung may mga kumukuha ng pictures, huminto kami, nilalapitan namin sila para tanungin kung ano yung saan ina-upload yung mga photos, kung para saan yung photos, yung kinukuha nila. So, yung mga maniniyot naman ng mga tropa natin, sinasabi naman nila yung mga page nila kung saan nila na-upload, yan. Kaya doon namin nalalaman kung saan makikita yung mga pitik na yan, yung mga pictures. Okay. So before that, yung pitik kasi, iano lang natin, kasi alam ko yung pitik, before naging pitik yan, sa ibang lugar, like sa amin, sa Cebu, ang tawag kay maniniyot. Maniniyot. So, yung ibang lugar kasi, nung mga kasagsagan nung bago pa lumabas yung pitik, ang tawag talaga nila is maniniyot. So, ibig sabihin sa Bisaya niyan, maniniyot. Sa Tagalog naman is parang shooter ba tawag doon? Parang gano'n? Yeah, tama, sir. Parang Tama. And ngayon, kaya nauso yung pitik. And balik tayo dun sa mo. So, nag-start ka ng So, meron kang trabaho talaga na iba na bakit nahiligan mo na magpitik? So, nag-spend ka ba talaga ng pera or bumili ka ng mga equipment para lang dyan sa pitik? Dati, isa akong may mga business din ako. Pero nung umakyat ako ng Marilaki, rides kasama mga tropa, so napipicturean kami, di tuwan-tuwa. Ngayon, meron akong isang kaibigan na malapit din sa amin na kasama ko everyday, mag-rides kami doon. Ang sabi niya sa akin, bro, sabi niya,
Nagra-rides tayo, bakit hindi ka mamitik? May studio ka naman, sa may shop ka. O sabi ko, okay kako yung naisip mo na yan. Sige, subukan natin, sabi ko. So, nag-start ako noong 2020. Yan, 2020, cellphone pa lang yon. Yan, cellphone pa lang ang gamit. So, sabi niya, ano kayang magandang gawin nating pangalan mo sa page? Magiging pangalan mo. Maganda siguro bro, yung unique, yung para kakaiba naman, sabi niya. Okay. Ayos, So, yung kaibigan ko ang nagbigay sa akin ng pangalan. So, naisip niya, sabi niya, bro, total mahilig ka naman manilip eh. Sabi, titawanan kami. So, anong silip yun? Baka ibang silip yun. Maninilip ng mga tornilyo ng motor sa ilalim. Okay. Okay. Sabi niya, gawin na lang kaya nating pasilip. Sabi niya, okay sir okay yung bro sabi ko, pasilip photography. So, yun na lang magiging pangalan natin. Yun ang ginawa kong pangalan. Kaya pala pasilip. And then, of course, no, marami tayong mga kaibigan din ng mga pitik. Halos lahat na nandyan, na mga kaibigan natin. And bro, kasi yung iba kasi ng mga viewers natin, hindi nila alam kasi behind that na ganun pala yung pitik. Akala nila na ordinary lang na pitik yun at saka wala kayong masyadong ginagawa aside sa negosyo mo. Siyempre parang hobby mo na rin yon. So bro, kasi katulad niyan, ni-spend mo yung time mo for the whole day from morning until siguro hapon na kayo umuwi, kumakain pa kayo doon and nagsa-snacks pa, minsan umuulan. Bro, tanong, kumikita ba kayo sa pagpipitik nyo? Sa totoo lang sir, hindi naman kumikita dyan eh. Meron din kumikita rin kung meron magbigay ng application, ganyan, token. Pero sa totoo lang, yung mga iba kasi, gaya ko, dati, may business ako para mag-relax lang doon. Bakit? Para mamitik lang, magtanggal ng stress habang nakatambay. Talagang parang passion mo lang Passion talaga. lang, Okay. oo. Ngayon naman, tungkol naman sa mga kumikita, ganyan. Yung iba siguro kumikita, may mga client, ganyan. Pero ganun talaga at least din. Pagka mayroong nagbigay, is okay. Kung wala, it's okay kasi yung pamimitik is passion lang talaga din namin dati nung araw. Ayos. Pero bro, ito, tanong. Kasi may mga bulong-bulungan na yung iba daw na mga nagmimitik, pag hindi daw nabigyan, nagagalit daw. And then meron ding ibang rider din daw na pag hindi napitikan, nagagalit. Kano ba totoo yun? Totoo yun sir, totoo din kasi minsan meron talaga na yung rider, hindi mo siya, kahit na dumaan sa harapan mo, kung hindi mo siya nalentehan, hindi siya nagip ng lente, wala talaga. Pero talaga, yung ganyang bagay, pagka ganyan na wala silang makita, wag silang magalit kasi lahat naman ng pictures na halimbawa, ako yung kuha ko, ina-upload ko naman lahat yun. Kung wala ka doon, sorry, next time ulit, ganon. Pero ganon. So next time na ulit, kailangan pala na hindi sila magsasawa, wag silang umakyat magsawa, ng Marilaki. Okay, ganun pala yun. So ito meron pang yung iba kasi guys, parang a little story lang to. Doon kasi nung first time na umakyat ko ng Marilaki, and then nakilala ko si Pasilip, nakunan ako ng pitik. And then one time, nagpaayos ako ng motor, tapos parang biniro ako nung mekaniko. Sabi niya, sir, napitikan ka ba doon sa taas? Bihira yun, hindi naman namimitik yung mga yun, namimili ng mga big bikes, sport bike, gano'n. Bro, gaano ba katotoo yan? Oo. Minsan sir, meron din talaga, halimbawa nito, pag kayong yung weekdays, usually, malalaking mga bike ang umaakyat. Ayan, weekdays. Pag kayo ng mga, weekend, maraming umaakyat. Kaya, lahat pipitikan mo lahat. Yung sinong gusto mong pipitikan mo, malilentehan mo. Okay, so big bike, maraming pera to. And then, nag-Gcash ba sila, bro? Meron naman, pag kayong nakita na yung photos nila, magbibigay sila ng application, token is okay lang din naman sir. Kahit wala, okay lang din. Yeah. Kasi ang purpose lang naman natin doon sa pamimitik is makapagpasaya tayo ng mga kapwa nating rider na umaakit sa Marilaki. Kahit walang involved na money, it's okay lang kasi ginawa mo yun na passion mo eh. Kumpara sa akin. Tama. Kahit mo ang lang kasi diyan yung iba, kung bumibili sila ng mga gear, hindi rin biro yung mga ginagastos nila sa gear, lalo yung mga mamahaling gear. So, hindi naman nating yung mga ibang kasamahan nating mga maniniyot, mga photographer,
So, nasa kanila na yun kung ano yung gusto nilang gawin sa ano nila. Kasi nga, gumagastos din sila. Pag umakyat sila ng malalaki, pagkain nila, naulan na, naarawan, doon sila maghapon, nagpapakahirap. So, para sa akin, hindi ko naman maano sila yung mga ma-judge ba or anything else. I think para sa akin is tama lang din yun kasi yun nga nabanggit mo na gumastos din and then yung effort na nandun effort, kayo. maghapon. So hindi rin biro yan. Kahit sabihin natin passion natin yan pero syempre kung sinong magbigay okay yun. Magpasalamat. Pag hindi wala pero sa totoo walang pinipili na mga riders na Walang pinipili. na ano, kung yung siguro hindi na timingan at saka guys magsuot kayo ng usi para makunan kayo ng pitik doon. joke lang. And actually yung pitik hindi lang dito sa Marilaki yan. All over the Philippines yan. Alam ko may pitik din sa Cebu Central Highway, TCH Cebu at saka sa Mindanao meron din pitik. Okay, so yun narinig nyo na. So yung pitik pala hindi talaga siya passion lang talaga siya doon sa mga namimitik. Okay, so kasi may mga chismis din na sinasabi na itong pitik daw, kaya daw naging maraming kamote riders. Kasi kahit ako nasaksihan ko yun, pero hindi ko naman sabihin na kamote sila, kasi riders din naman, pangit naman pakinggan kamote, na pabalik-balik. So and then, siya na rin yung nagkaroon ng parang nag-encourage na bumalik-balik dun sa lugar para mapitikan and then nadidisgrasya. So ano masasabi mo niyan, bro? Pasabi ko dyan sa tungkol na yan sa mga bagay na ganyan. Kami naman, dati ako rin kamote. Hindi pa ako namimitik. Hindi pa ako aminin ko, kamote rin ako dati. Kasi mahirap yung, hindi pa ako mamimitik, kamote rin ako. Kasi naghahanap din ako ng pitik eh. Ang ganda na, pabengking-bengking ako ganyan. Pero nung naging maniniyot na ako, isa na ako mamimitik, hindi ko na kailangan bumengking kasi tapos na ako sa time na yan, mamimitik na ako kasi wala na tayong dapat ipakita pa. So, tapos na yon. So, ngayon naman sa mga pabalik-balik, pipitikan pa rin namin yan. Ngayon, kung nagiging kamote sila, yung sinasabi nila ng kamote, may pitik sila sa amin, pipitikan ko na sa Bayesian, pero pagbalik nun, wala na, tama na. Kasi yung mga na-aksidente yung kamote, hindi naman namin kasalanan yun. Bro, ito nung time na yun, umakyat ako, nasaksihan ko talaga. Nung una, babae parang nagbengking dun sa harap natin. Tapos pinitikan mo, paulit-ulit sabi ko, hindi to magtagal. Mga 3 balik nito. Siguro pag uwi ko, tapos nung kinabukasan, nakita ko na lang yung posting, nag-crash na siya dun. Diba? So, ganun talaga. And then, encourage natin guys, yung mga isang pitik, tama na yun, siguro. At saka, ito, halimbawa to sa iba, huwag kayong sobrang banking doon sa lugar. I think pinaka the best talaga is racetrack. Yun ang re-recommend ko sa'yo. So ito lang, nandito sila si Pitik to portrait na maganda yung kuha nyo at saka nakikita yung kagwapuhan nyo doon sa Marilaki. Yun lang doon. Okay? So ito, maiba tayo, gusto kong na sino ba talaga ang nagpauso ng Marilaki? Kasi alam ko parang dati kasi, merong nagkarirahan dyan and nag-viral din yun. Kasi, hindi naman, ang tawag kasi dati niyan, na-recall ko pa, during nandun pa ako sa Cebu, ang tawag nila dyan is Sierra Madre. So ngayon, naging Marilaki. So, ang meaning ng Marilaki is, Marikina, parang ganon. Anong meaning ng Marilaki? Marikina, Rizal, at Laguna. So, kaya naging Marilaki. Yun. So, sino talaga nagpauso doon? So, kasi yung dati, sir, puntahan ng mga taga-rides lang, kakain, ganyan. Mag-chill ride, tapos tatambay, magpapahinga, ganyan. And then, nung time na yun, sila si Corbe at saka si Mickey Maso, kumakarera. Dati. So, doon talaga medyo pumutok yung pangalan. Doon na, parang doon umusbong. Pero nung time na yun, nandun na ba yung pitik nung time na yon? Parang wala pa time yata, sir. Wala pa yata nun. Wala pa. Yung kasi, yung sa pitik, kasi katulad niyan, sa sobrang dami ng mga riders na umakyat na Marilaki, nagkaroon doon lalo na sa lugar nyo na saan kayo pumipitik, nagkaroon ba ng issue tungkol doon sa kalinisan? Kasi
nung time na yun na nagtambay ako doon sa tambayan ninyo, nakita ko kasi marami mga basura na tinapon doon sa likod. So naging issue ba yon sa lugar na yon? O minsan sir, naging issue yun kasi minsan sa sobrang dami ng nag-rides doon, ay mga pinagkainan, hindi nila ilalagay na rin sa tamang sa tamang lalagyanan. So, yung sa basurahan. So, kaya minsan, doon, ang kalat, iniiwan na lang basta yung mga pinagkainan doon, may bottled water, ganyan. Pero yung mga kasama nating din minsan na may, gaya ni Stolen Shot, dati kumukuha din siya ng mga basura doon, yung mga bottle, kinukuha niya, ganyan. So, tapos meron din yung mga kapulisan din ng Rizal na naglilinis din. Kasi sobrang dami na rin sir ng mga riders diyan, kumakain. So, minsan yung mga mineral water doon, yung mga bottle, mga plastic, hindi na nila naiwanan na lang basta. O kaya yun minsan nakakalungkot. I think magandang magandang topic. I think isasuggest ko sa mga lahat na umakyat na Marilaki din na be responsible din sa mga basura nyo. And di naman mabigat yun eh. Like for example, magdala lang kayo ng konting plastic, ilagay nyo sa U-box nyo, kung meron kayong U-box. Ganon, di ba? Para mapanatiling maganda yung Marilaki. Kasi pangit din naman na, halimbawa, bumabengking kayo doon, tapos napitikan kayo ni Bro Joel, no? Tapos yung background mo, basura. Di ba pangit din naman? Yeah. So, meron din minsan sir doon na nagtatapon din ng mga basura na may talagang nakasako-sako na. talagang tinatapon talaga. May makikita ka minsan, may makita ako doon. Pag-akyat ko may mga nakasako-sako ng basura doon, tinatapon sa gilid. So ewan ko sino mga nagtatapon din minsan doon. Yun. And ito bro, last question. Hindi naman to last. May tanong pa ako tungkol sa paano natin ipopromote yung safety sa Marilaki sa pamamagitan ng pagpitik and then para maging responsable yung rider dun sa lugar. Okay, Gito. Mas magandang question yan sir. Tama yan. Para may pakita natin sa mga kapwa-rider natin, chill-ride lang kayo, wag kayong kaskasero para pagka gusto nyo makakita ng isang tip lang ganito. Ito, sabi ko isang Kilala tip ko yung lang. kaskasiro dyan, tumatawa dyan. Pag umakyat kayo ng Marilaki at gusto nyo mapitikan at marami kayo, wag kayong magdikit-dikit, dumistansya kayo. Distansya. Huwag kayong magdikit-dikit, huwag kayong magsabay-sabay para lahat kayo mapitikan. Saka hindi kayo, tamang chill lang, huwag yung pipitikan ka naman kahit na hindi ka mabilis, matulin, kahit hindi ka bumabing, mapipitikan ka at basta't nahagip ka ng mga lente ng mga photographer sa Marilaki. So baga, pag nagra-ride kayo ng Marilaki, pag nakita mo maraming pitik, huwag sa Bisaya pa, huwag kang gara-gara diha. Lang, yung parang, chill lang. Chill lang. Tapos, mas maganda yung chill huwag kayong lang. magdikit-dikit para makikita kayo na may distansya palagi. At saka, huwag na kasi mangot, dapat nakangiti. And isa pa, yung kung halimbawa, meron kayong angkas na ayaw nyo makita, pwede nyo namang i-PM delete sa'yo. Magandang topic yun, sir. Yung may OBR. Ano ba yan? OBR. Kaya kailangan, pagka meron kayong mga illegal na backride, huwag kayong... illegal? Illegal yun? Oo, illegal. May illegal pala niyan? Huwag kayong dadaan ng Marilaki kasi napakaraming, huwag yung iakyat ng Marilaki kasi napakaraming maniniyot yan. Halimbawa, napitikan ko kayo, hindi lang ako nakapitik sa inyo, marami. Nako, delikado yan. Siguro bro, pag uwi sa bahay, hiwalay-hiwalay yung puti at saka di color. Tama yan. Minsan nga yan, sir, issue minsan yan Bro, dati. ito, na-encounter ka na ba niyan? Minsan sir, naka-encounter na ako niyan, yung nagpapabura. Okay, ikwento mo nga yun sa kanila bro, kung ano yun. Ang sabi sa akin, napitikan ko, may OBR. Pinitikan ko siya, lumapit sa akin. Sir, anong page mo? Ako si Pasilip. Sir, pwede bang pakidelete yung picture? Sabi ko, bakit naman sir, ba't ko naman i-delete to picture, pitik ko to sabi ko. Kasi sir, di ko na siya tinanong kung alam ko na understood na. So sir, sige, para ikaw makontento na, ito, pinakita ko sa kanya, didelete ko. Ngayon na naman, pagdating ko sa bahay, may mga OBR na naman na nag-PM sa akin. Sabi niya, sir, pwedeng pa-delete ng picture. Ito sa may bats na ganito, bats 1, ganito, nandun. Pwede bang pa-delete? Sabi ko, nireplyan ko sa sir. Sabi ko, pasensya na kapag na-upload ko na, hindi ko na siya pwedeng i-delete. Yun. Laking problema yun, bro. Bahala diba? Sila. Kasi, ba't sila akit ng Marilaki kung mayroong hindi maganda yung... I think yung ano ko lang, masabi ko lang dun sa mga viewers,
guys, kung aakyat kayo ng Marilaki mo, OBR kayo. Ano pala meaning ng OBR? Official Backrider. So, official backrider. Huwag kayong pupunta ng Marilaki. Kailangan, Kasi mapitikan talaga kayo. Kailangan yung legal. Yung legal. Legal dapat. And, yan. Legal dapat ang isasama mo doon. Alam natin bro, sa Marilaki, meron talagang speed limit eh. Meron sir. So, 60. nasa 60 ba? 60. 60, So, 50, meron ba talaga ding mga pasaway, 'di ba? Sa lugar parang nag-overspeed kaya maraming nadidisgrasya. Iyon minsan ang kadalasan sir na nangyayari. Kasi ang mangyari diyan, kayo talaga ang parang star witness talaga dun eh kasi nandun kayo palagi at saka may mga camera. I think meron ka ring mga nakunan siguro niyan, yung may mga nadisgrasya or something. So, yun, ano masabi mo niyan, bro? Tama sir, maraming talaga doon, maraming nag-overspeed. Pero sa mga nadidisgrasya, minsan sinisisi nila sa mga photographer. Yun. Ang ano naman namin, ang ano naman masasabi lang namin doon, hindi naman kami may hawak na monobela. Yes, tama. Kami kumukuha lang lamang ng pictures. Tama. Ng pitik. Hindi namin hawak ang monobela, hindi namin kontrolado kung anong ginagawa niya. Kami lamang po ay isang mamimitik at kumukuha ng pictures para makapagpasaya. Pero alam mo bro, kasi na-feel ko rin once na nagano ako, pinitikan nyo ako. Ibang feeling eh. Parang alam mo, parang ang feeling ko parang racing ang dating pare, tapos bumabanking, tapos kaya minsan naintindihan ko rin na kayo ang sinisisi. Kasi ibang feeling nun eh. Pag bumabanking kasi kayo doon, para kayong feeling kayong parang superstar. Di ba? Sarap ng tapos nakangiti na hindi mo maintindihan, parang nanginginig yung kamay mo na sobrang So, alam ko yung feeling na yon. So, kaya pala, doon nila pinapasa nun dahil sa photography. Well, hindi nila kasalanan yon. Tama yung sinabi ni Pasilip na kayo may hawak na manobela. Kayo ang nag-drive para sa inyo, hindi po kami kasi ang maniniyot kumukuha lang ng ng pictures. Sila ang nag-drive, sila ang may alam kung anong mangyayari sa kanila. Sa amin kumukuha lang kami ng pictures. So minsan hindi na maganda sa amin yung sinisisi sa maniniyot. Ano bang malay namin na aksidente pala siya sa ibang lugar, ganyan. So, tapos sabihin nila ganun maniniyot daw. So, hindi naman pangit naman pakinggan yun kasi ang trabaho lang naman, ang lang naman na maniniyot dyan is kumuha lang ng pictures. So, dumaan ka, kinuha ka ng pictures. So, makikita mo yung pictures mo para makapagpasaya ng kapwa rider. Tama. And then bro, napansin ko rin, kasi medyo nag-tambay ako nung time na nag-meet kayo, nag-observe ako sa kanila guys. Pag may mga dumadaan na hindi masyadong naka full gear, hindi masyadong pitik lang na gano'n. Pero pag may dumadaan na naka full gear lahat, tayuan sila lahat. Talaga parang machine gun yung yung camera eh. So, bro, bakit ganun ba talaga Siyempre parang naisip ko lang for me ayun lang naisip ko na parang I think malaking halaga doon na makukunan yung magandang picture na naka full gear o hindi naka full gear. Mas maganda kasi sa tignan sa pictures sir kung naka full gear ka, naka safety ka para pag nakuha ka ng pictures, at least maganda yung dating mo, naka full gear ka na makita. At saka isa pa, safety din. Safety ang pinopromote natin. Napaka-safety. Yes. Naka-safety ka. Safety. Yun. So, yun guys, narinig nyo, behind sa pitik, napakagandang istorya. I hope na sa mga lahat na namitikay sa Cebu, sa Mindanao, Luzon, kahit sa buong kahit saan ng Pilipinas na tawag na to o kanang mamitikay. Sa Tagalog pa, hindi ko alam ano Tagalog nun. Basta mamitikay all over the Philippines. Ito yung storya talaga behind sa Marilaki. And guys, maraming salamat bro sa sa kwento mo, napakaganda. And then of course sa Marilaki talaga i-promote talaga natin yung safety talaga. Safety talaga. Lahat na mga riders na umakyat kailangan naka full gear kayo para mapitigan kayo ng magandang kuha. And
tips ko rin sa kanila, yung may OBR na mga illegal, wag nyo din dalhin doon. And then, hindi rin maganda yon para sa pamilya. Diba? So, guys, Bro Joel, maraming salamat sa meron ka pang idagdag? Meron pa tayong pag-usapan tungkol sa Marilaki? I think nasabi mo na lahat. Shout out mo na lang yung mga friends mo na pitik na hindi nakapunta ngayon na in-invite Okay. natin. Shoutout pala sa mga kaibigan natin dyan, mga kapwa-pitikeros natin dyan sa Marilaki. Lahat ng maniniyot sa Marilaki, shoutout sa inyo. Kita-kits tayo bukas. Team Camera de Guava, guys, yung mga ibang group pa dyan sa Marilaki, mga pitikeros sa Marilaki. Good luck sa atin mga sir. Ayos. Bro, maraming salamat. Guys, thank you very much. Maraming salamat sa mga viewers natin. And until next time, abangan nyo yung next episode natin. At saka yung episode na to, napakagandang storya. And I hope na kung umakyat kayo ng Marilaki, be responsible. Huwag maging kamote. Alright, thank you very much. Thank you for watching. Bye-bye. Galing.